Hi! So, today we are going to talk about top 6 reasons not to get a goat. So, kung gusto nyong bumili ng kambing or you have a plan to get some goats either this year or next or maybe sooner, then I suggest you to watch this video first kasi magbibigay ako sa inyo ng top 6 reasons today kung gusto nyo ba talagang magkaroon ng kambing o hindi. Alright, gifters, let's proceed to the first reason not to get a goat. Number 1 is you are scared of goats. Syempre, gifters, kung ikaw ay takot sa kambing, paano mo siya aalagaang mabuti? So, dapat hindi tayo takot sa kambing. Number 2, wala kang area para sa kambing na kung saan doon sila magpapahinga sa panahon ng tag-init o kaya'y tag-ulan. Sa pinakamahalaga na may area tayo. Kahit nasa gilid lang ng ating bahay, okay na po yun. As long as makapagpahinga sila ng maayos. Number 3, you hate the smell of their pee. So, kung sa palagay mo, hindi mo kaya yung amoy ng kanilang ihi, then I think you better think twice. Dapat magplano kayo ng maaga bago kabibili ng isang kambing. Kasi kung hindi mo kaya yung amoy ng ihi ng mga kambing, then it is best na hindi na lang ikaw yung mag-manage. Iba na lang yung gawin mong tagapag-alaga ng kambing. Or pwedeng yung goat shelter nila or yung area na kung saan dun mo ilalagay yung kambing is medyo may kalayuan dun sa inyong bahay. Number 4, you don't have fence around your area. I think this is very important, gifters. So, it is best to have fence around the area. Pero kung walang fence, pwede pa rin nahanapan ng paraan kagaya sa aming ginagawa dito sa probensya na itatali lang namin yung mga kambing sa labas gamit ang lubid. O sa aming language, tinatawag namin yung pise. So, ihigot lang namo siya dito sa gawas. Ilawig lang namo ang mga kanding. Pero, this is very tricky kasi especially kung baguhan pa yung kambing sa lubid. Kailangang masanay sila. So, kung baguhan pa lamang sila sa pisi, sanayin muna natin sila. So, dapat nasa malapit lang sila sa ating area para kung sakali magkaka-trouble yung kambing, let's say matanggol yung lubid sa paa nila, dali natin sila agad na matulungan. Kasi if hindi, may posibilidad din na ito yung maaaring dahilan na mamamatay ang isang kambing kung hindi natin agad matulungan. Question is, bakit kailangan natin ng fence or bakit kailangan natin silang itatali gamit ang lubid? Kasi may mga kapitbahay tayo and yung mga kambing, they really love to explore. So, pupunta sila sa kapitbahay natin at kung may mga tanim sila, ayun, kakainin nila yun. So, kung ayaw mo ng conflict dun sa kapitbahay mo, then you better need to have fence around the area o kaya isanayin mo na lang sila sa lubid na itatali na lang sila para hindi sila basta-basta na makapunta dun sa area na hindi sakop sa inyong area. Next is, you are so busy at work. So, sabi ng iba, dali lang daw aalagaan ng kambing. But I tell you, gifters, hindi talaga madali. So, I suggest kung may full-time na trabaho ka, like 8 hours a day kang nagtatrabaho at wala ka sa bahay whole day, then it is best. Siguro pwede na magkaroon ka ng isang tagapag-alaga ng inyong mga kambing. Kasi kung ikaw mismo yung mag-aalaga, I'm not sure if you can be able to manage that. Kasi kung wala ka whole day sa bahay, doon ka sa office ng tatrabaho o sa school, then sino yung magbibigay ng pagkain, sino yung magbibigay ng tubig sa inyong mga kambing na nasa bahay lang. Hindi nyo naman sila pwedeng dalhin doon sa office nyo. Hindi naman mahirap, gifters, as long as may isang tao kang tagapag-alaga. Pero kung wala, then just skip goats na lang this year.
Number 6, if you are scared of seeing blood and can't handle when they gave birth. Kung ikaw yung klase ng tao na madaling manghina kapag nakakita ng dugo, then I think having goats is not a good idea for you. Pero gifters, may ibang paraan. For example, tatawag ka ng vet kung aanak yung kambing mo or kung nasusugatan yung kambing. Tatawag ka ng mga relatives mo na siyang a-assist sa kambing. So, okay na rin yun. Alright, gafters, yun na yung mga dahilan na napili ko na nakakapagpabagabag sa pagkakaroon ng kambing. Pero hindi naman yun mga mabibigat talagang dahilan. So, tandaan natin na kung gusto talaga natin, maraming paraan. We can always find solutions. As long as it is going to make us happy in the long run, then walang problema, kaya natin yan. So, good luck po sa ating lahat na gustong magkaroon ng kambing. Thank you so much for watching, gifters, and I hope to see you on my next video. Bye!